Sa totoo lang, hirap akong hanguin ang bawat letra. Tila ba, hindi kayang buuin ang bawat salita at istorya kung paano kita nakilala. Paano nga ba? Hindi kasi ito nagsimula sa pasimpleng pasulyak-sulyak. Hindi rin nagsimula sa simpleng kamusta ka, gaya ng istorya ng iba. Ito ay nagsimula sa kung paano mo ko nahanap at natagpuan sa mga panahong walang nais na mag-aksayang ako'y nanapili sa aking kinaroroonan. Dahil sa totoo lang, sanay naman akong mag-isa. Sanay akong hindi makita. Sanay akong nagdadaanan at hindi man ang binibigyan ng pagkakataong hintuan. Dahil dito, sa magulo at maingay na mundo, sino nga ba naman ang mag-aaksaya ng panahong pakinggan ako? Kaya mas pinili kong mag-isa. Mas pinili kong tumago. Mas pinili kong ilukob ang sarili sa mga tanong na hindi ko rin alam kung saan ako. Mas pinili kong dalhin mag-isa. Kahit sa kailaliman na nais ang sumigaw ng sandali, teka, pwede ba magpahinga muna? Sino ba naman kasi ang nais makinig ng himig ng pagod, ng isipang ito? Sino ba naman kasi ang nais umunawa ng tinig ng gulo sa naghihingalong puso? Oo, ito ako. Naririto ako. Naririto at nais humingi ng saklolo. Ngunit sa kailaliman ng aking puso'y nakukubli ang takot, tanong at duda na baka hindi ka nila maintindihan. Baka mas lalo ka nilang pagtawanan. Sabihin, bakit mo nararamdaman yan? Napaka-uwi mo naman. Husga ang siyang nakikitang isula. Kaya ngayon, kahit parang nawawala ay pilit na hindi pinapakita, kahit nito, pagod at gulo ay mas piniling sarilihin kaysa mahusgahan ng mga laging merong kinikim-kim. Dahil dito sa mundo, talo ang masabing pagod na ako. Pero ang kinanong kahit ganun ay nais pa rin na merong matakbuhan. Nais na merong masumbungan kapag masyadong nakakapit ang sukat na dulot ng mundong pinabibilangan, yung hindi ka mahuhusgahan, yung hindi ka mahuhusgahan kapag hindi na tama yung nararamdaman. At doon, sa eksakto at momentong kailangan ko ng tahanang malayang mapagsabihan ako yung natagpuan. Totoo nga, sa kanya hindi ko na kailangan magpanggap. Dahil bawat pagbaba at pagtaas ng iyong hininga ay kabisado niyang tanggap. Sa paglapit pa lang, sa paglapit pa lang, kahit wala pa mang salitang sinasambit ay alam din agad ang bigat ng iyong mga bagahing bitbit. Bawat tanong ay eksakto niyang binibigyan ng sagot. Bawat hindi sigurado ay unti-unti niyang binabalot ng pag-ibig, payapa at kasiguraduhan meron kang matatakbuhan, meron kang masusumbungan, meron kang mapagsasabihan ng mga salitang kahit ikaw hindi mo naiintindihan. Tanong ko'y, trono nga sa kalingat ay iniwan na para sabihin mahalata ang unawain ka pa kaya. Kaya dito, sa tahanang malaya ako, nauunawaan kong hindi ko na kailangan pang itago ang kahit maliit na pintanang salita dahil bawat luha ay kanyang basang-basa na parang lipong siya mismo ang may alam. Bawat tuldok, guhit at hugis ng letra ay alam niya kung saan iululma para maging isang pinakamagandang storya. Oo, ikaw at ako ang kanyang pinakamainam na likha. Nais niyang ipabatid na hindi man nila naiintindihan ang iyong mga pangangailangan, pero merong isa na handang ialay ang kanyang buhay, makamtan ka lamang ang kanyang mga kamay ay naghandang mamabay sa mga panahong kailangan mo ng aalala. Yung kanyang boses ay malambing na bulong nagsasabing halika at lumapit sa akin. Gano'n man kabigat na yung mga dalangin ay handa akong pasanin, bibigyan kita ng kapayapaan kahit hindi mo mga nasambitin. At muli, dito sa aking kinaroroonan, aking naunawaan na siya ang konkretong kasagutan sa bawat katanungan. Siya ang payapang humihina ko ng alon sa pusong puno ng alinlangan. Siya ang aking kasiguraduhan. Siya ang aking kapayapaan. Siya at siya lamang ang tanging kong kailangan. Kaya marahil narito sa inyong baguhan. Hindi rin alam ang dahilan kung bakit nakaupo ka riyan sa upuan. Marahil ang simple mong pagtugon ay ang simula ng storyang babago sa iyo sa habang panahon. Dahil katulad ko, hindi ko rin inaakalan siya ang kukumpleto na kulang sa aking puso. Maaaring hindi tayo pare-parehas ng storya, pero sigurado kong iisa lang may hawak ng pluma at may aklat. At
kanyang ginagawa. Kaya patuloy ka sanang maniwala, patuloy ka sanang magtiwala, dahil kahit hindi ka sigurado sa mga darating na panahon, ay sigurado naman na may hawak ng presente at ngayon. At sa aking pagkatapos, ay iiwan ko sa iyo ang salita. Oo, dito sa mundo, ay puno man ng doda at pera. Ngunit may iisang sagot na tiyak at sigurado. Walang iba, kundi si Jesus.